Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na muli sa ating daily morning devotional. Jesus' name above all names, entitled Babe of Bethlehem. It's February 2. Makikita din po ito sa Desire pages 516 and 517. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to meet one to be ruler in Israel. Micah 5:2. Parents, in the training of your children, study the lessons that God has given in nature. Ask the gardener by what process he makes every branch and leaf to flourish so beautifully and to develop in symmetry and loveliness. He will tell you that it was by no rude touch, no violent effort, for this would only break the delicate stems. It was by little attentions, often repeated. He moistened the soil and protected the growing plants from the fierce blast and from the scorching sun, and God caused them to flourish and to blossom into loveliness. So, pinapakita dito sa ating pag-aaral ngayon na ang bawat magulang ay ini-encourage na sanayin ang kanilang mga kabataan na pag-aralan ang kalikasan. Uh, kung papaano ang nature ay lumalago, ang mga dahon, ang mga ibon, ang mga halaman, dahil may mga lesson sa bawat object ng mga nature. Kaya nga, kailangan nating pag-aralan talaga ang nature kasi dito natin mapapansin kung gaano yung pagmamahal ng Ama sa atin. Yung creation talaga, dito talaga itinatag ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya kailangan nating pag-aralan kung paano nalikha o paano tumutubo ang mga pananim, paano nalikha ang mga hayop, at paano sila gumagawa. Paano yung karakter ng mga hayop. Encourage the expression of love toward God and toward one another. The reason why there are so many hard-hearted men and women in the world is that true affection has been regarded as weakness and has been discouraged and repressed. The better nature of these persons was stifled in childhood, and unless the light of divine love shall melt away their cold selfishness, their happiness will be forever ruined. If we wish our children to possess the tender spirit of Jesus and the sympathy that angels manifest for us, we must encourage the generous, loving impulse of childhood. So kapag tayo ay ni-encourage natin ang ating mga kabataan, ang ating mga sarili, na mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa, maipapakita natin dito yung ugali ni Kristo sa buhay natin. Ang bawat tao sa mundong ito ay maipapakita natin na mahal natin sila. At kapag kailangan nila tayo, ay tutulungan natin sila. At napakahalaga ding pag-aralan ang lesson, yung nature, kasi dito natin mapapansin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kung gaano yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, at sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng kagalakan sa ating puso na hindi natin maipaliwanag. Kasi meron tayong encourage na mamigay, meron tayong encouragement na ibigin din yung ating kapwa at tumulong sa mga nangangailangan. Kaya the better nature of these persons was stifled in childhood. Kailangan bata pa lang ay malaman na natin at turuan natin sila, ipaalam natin sa kanila yung mga nalalaman natin patungkol sa nature, patungkol sa kalikasan. Teach the children to see Christ in nature. Take them out into the open air, under the noble trees, into the garden, in all the wonderful works of creation. Teach them to see an expression of His love. Teach them that He made the laws which govern all living things, that He has made laws for us, and that these laws are for our happiness and joy. Do not weary them with long prayers and tedious exhortations, but through nature's object lessons, teach them obedience to the law of God. So, ang mga kabataan ay talagang turuan sila sa likas ni Kristo, sa kanyang karakter, kung paano siya tumutulong sa mga tao, pinapagaling at nagpapalakas sa mga mahihina, at dalhin natin sila sa bukas na hangin at sa ilalim ng puno
ang kanilang mga katanungan, bakit nalikha ang sanlibutan, ay sagutin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At turuan natin sila na ibigin ang salita ng Diyos, ang mga salita na nagbibigay pag-asa sa sangkatauhan, at magkakaroon sila ng kagalakan sa kanilang puso. At tandaan natin, huwag natin silang pagurin sa laging manalangin, ah, nawala sa kanilang mood. Kailangan talagang nasa balanse tayo. Kailangang ipaibig sa natin sa mga kabataan, natin din sa ating mga sarili, ang pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. Kung ano yung mga tanong nila patungkol sa kalikasan ay masagot natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At turuan natin sila paano sumunod sa kautusan ng Diyos. As you win their confidence in you as followers of Christ, it will be easy to teach them of the great love wherewith He has loved us. As you try to make plain the truths of salvation and point the children to Christ as a personal Savior, angels will be by your side. The Lord will give to fathers and mothers grace to interest their little ones in the precious story of the babe of Bethlehem, who is indeed the hope of the world. So kapag itinuro natin sa mga kabataan ang mga story ng Bible, paano sila nagwagi, paano ang buhay ng mga Kristiyano noon, ang mga tagasunod ni Kristo noon, nung bata pa si Kristo hanggang lumaki si Kristo, ano yung ugali niya, paano gumalang sa mga magulang. Kapag ito ay lagi nating ikinikwento sa ating mga anak, ay mananalo tayo, mananaig natin at maipapanalo natin sila sa paanan ng Panginoon, na sila din ay mga little missionary, na maging isa din silang mga manggagawa ng Panginoon kahit sa kanilang kabataan. Kaya kailangan mga magulang ay encourage natin ang mga kabataan na matuto sila sa paaralan ni Kristo. For the reflection, in a sometimes cold-hearted world, how can I help the children in my life to develop tender heart of love toward God and others? So paano nga ba natin matuturuan ang ating mga anak na mahalin ang bawat isa at ang Panginoon pinakauna kung nasa mundo tayo ng punong-puno ng ang pag-ibig ay lumalamig, punong-puno ng trouble yung world natin, pero nangako naman ang Panginoon na keep a good cheer, na overcome na po ni Kristo ang sanlibutan. Kaya nga tanong dito, how can I help the children in my life to develop tender heart of love toward God and others? So, simple lang po, sa pamamagitan ng panalangin sa Panginoon, kapag ginawa natin ang ating tungkulin para sa ating mga anak, ay atin po silang maidadala sa paanan ng Panginoon at tutulungan tayo ng Panginoon paano ipaintindi sa mga kabataan ang karanasan ng Kristiyano. At mararanasan nila ang pag-ibig ng Diyos at magiging isa din silang saksi sa kabutihan ng Panginoon. Kaya maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Nawa ay marami po tayong na-learn na lesson for this morning, and God bless.